Good morning everyone! For today's video, diet muna ang inyong salonistang mangyan. Nowadays nga, ay nararamdaman ko yung hingal, yung pagod, ang bilis ko mapagod, palpitation, at higit sa lahat, naku, ang taas ng aking BP. Kaya sabi ko, naku, kailangan natin konting diet at iwas na naman tayo sa matatamis. Kaya nga, kung napapansin nyo sa aking mga uploaded videos, ay black coffee lang talaga ang aking kinakape. Kaya nga lamang, dahil ito nakaraan linggo, ang mura talaga ng mga seafoods, yung crabs at saka yung hipon. Kaya napabili na naman ang salonista at napadami ang aking kain. Abay, talagang high blood ang inabot. Pero ako naman ay payat-payat na din. Kung nakikita nyo sa aking mga videos, talagang nagbawas na ako ng timbang. Na-maintain ko na yung aking 55 kilos. Sabi nga ng doktor ay 50 to 60 kilos daw ang ideal weight ng mga may edad na katulad ko. Eh, nasabi ko na sa inyo kung ilang taon ako wala nang ulit-ulit. Nakakasakit. Sabi ganun Hindi na, age is just a number naman. At saka yung puso talaga natin, hindi tumatanda, tsaka yung isip natin. Pero, nagmamature, kumbaga, at iba na yung nagiging gusto natin kapag dumating na tayo sa ganitong edad. Parang ang dream ko na lang ngayon is mabuhay sa bukid, may maliit na kubo, may mga tanim na mga halahalaman, tapos nagpa-vlog-vlog ka, pa-ihaw-ihaw ka ng isda, 'di ba? Yung malayo na sa gulo ng mundo, ayoko ng marites, ayoko ng kaaway, ayoko na ng mga chismis. Yung bang nasa isang tabi ka lang po, lalapitan ka pa at makikipag-chismisan lang pala sa'yo. Ayoko na noon. Actually, ayoko na yan noon pa. Kaya nga, kumbaga kapag nasa trabaho ako, kung pwede nasa isang sulok lang ako. At palagi ako moderator. Minsan nagiging sinungaling ako kasi sa kagustuhan ko magbati yung dalawang tao, ay kunwari bibili ako ng isang bagay na gustong-gusto ng isa, tapos sasabihin ko nanggaling dun sa isa. Tapos wala silang kaalam-alam na yung pala ay nanggaling sa akin. Tapos one day makikita ko na lang na nag-uusap na sila. Di ba? Ang saya-saya nun. Kahit naman na may flat pa kami, kapag yung mga anak-anakan ko nagkakatampu-tampuhan, nag-aaway-away, tapos hindi nag-uusap. Napapansin ko yan Siyempre, para na sila mga anak ko. Kumbaga, pagka ganun ang nangyayari ay, kunwari sinasabi ko na, alam mo bang namimiss ka na ni ganito, namimiss ka na ni ganyan. Tapos magugulat na lang ako, magkayakap na sila, nag-iiyak ka na. Ganun ba? Kasi minsan, kapag yung away ng magkaibigan, o ng magkapatid, o ng magkakilala o magkakatrabaho, lumalala lang yan doon sa sulsul ng ibang tao. Hindi tama yun, 'di ba? Hindi ko naman sinabi na okay yung nagsisinungaling, pero yung white lies at magiging dahilan para magbati yung isang tao, ay pwede na siguro akong patawarin ni Papa God nun. Naku, talaga naman lumusot pa. Anyways, mabalik na tayo dito sa aking ginagawa. Eto nga, bumili ako ng isang carrots, 2 pirasong cucumber, at saka isang puno ng lettuce, isang lemon, at saka 4 na pirasong saging. Abay, wala pa naman yung 5 dirham. Kasi nga, ay mura talaga ang mga prutas nowadays. Lalo na nga, kapag ganitong panahon ng Ramadan, napapansin ko talaga, mura yung mga ganitong pagkain. Kasi nga, ito talaga yung kanilang kinakain. After na kanilang huling prayer sa maghapon, ay doon na sila kumakain. Iftar nga ang tawag doon. At madalas, ay ganito ang mga pagkain na nakahain sa kanilang lamesa. At meron din na ginagawa sila dito na technique para hindi ka mabigla ng pagkain. Kasi buong maghapon yan na hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, kahit tubig talaga hindi pwede. Kahit juices, coffee, hindi pwede talaga yun. So, ang technique na ginagawa nung aking mga anak-anakan dati na hindi nagpa-fasting, kumbaga, merong dates, 1-2 dates bago sila kumain. Hindi ko alam kung bakit ginagawa nila yun, pero nakikita ko sila na ginagawa nila yun. 2 dates, kakainin nila yun, and then inom ng tubig bago pa sila kumain ulit. And then sa gabi naman, yun, pwede kang kumain hanggang 3:30 or 4 o'clock ng morning. First meal mo yun, tapos hindi na, maghapon na ulit yun. Kaya magandang pagkain ito during Ramadan, during fasting, kasi makakatagal ka talaga. Itlog na nilaga, yan, mga protein.
magandang pagkain yan dahil sa mga nagpa-fasting nga. Katulad ko noon, nung nag-fasting ako, nag-low carb ako, talagang tatagal ka sa isang sa loob ano ba? Sa loob ng isang linggo, gumagawa kasi ako, nagpa-fasting ako ng isang buong araw. So bago yung fasting ko, kakain muna ako ng karne, ng itlog, yung mga pagkain na matagal matunaw. So talagang nasusurvive ko naman yung pagpa-fasting. Ako'y medyo natatagalan sa pagbabalat nitong aking mga biniling prutas at talagang wala nga akong peeler natatakot nga ako baka ako'y masugatan. Ay seryoso naman ang inyong salonista sa kakabalat. Hindi ko nga inubos itong aking mga binili, halos kalahati nga lang ang aking tawag dito, nabalatan dyan at hiniwa-hiwa dahil sabi ko baka hindi ko nga maubos. Baka may parang isang buong plato yan, wala pang 3 dirhams, ano. Nakakatuwa lang kasi nagagawa mo yung mga ganitong bagay kasi nga mura yung bilihin, mura yung mga pagkain. At hindi masyadong masakit sa bulsa talaga. Syempre, alam namang sumakit ang bulsa, may mura nga, ano ba? Bigla tuloy naguluhan yung mga nakikinig sa iyo. Naku talaga, ikaw na salonistang mangyang ka. But anyway, yun nga, kaya naisip ko na talagang mag-diet ulit ng kaunti dahil nga sobrang napapagod ako, lalo na nagbabike ako ngayon at parating na talaga yung summer. Kapag katanghalian at ikaw ay naglakad o nagbike, medyo hinihingal na ako at nararamdaman ko na talaga yung pagod. Sabi ko nga doon sa isang reel ko ay gusto ko naman talagang tumaba at yun naman ay talagang pangarap din ng nanay ko nung siya nabubuhay pa yung ako ay patabain. Dahil naaalala ko noon, kung pakainin ako ng nanay ko, isang buong bandihado. Alam na mga kapatid ko yan, isang buong bandihadong kanin, nauubos ko yun. Kaya naman ginagawa ng nanay ko yun is para nga tumaba ako. Dahil kapag naglagay siya ng kanin doon, kahit isang butil ng kanin, hindi ko talaga iiwanan yan. Dahil sabi nga ng tatay ko, ang isang butil daw ng kanin, isang taong pinaghihirapan ng magsasaka. Kaya wala ka dapat sasayangin. Kaya ang nanay ko, yun ang teknik niya. Lalagyan niya ako ng napakaraming kanin para laang ako'y tumaba. Kaya lang talagang hindi nga ako tabain. Ay kahit anong kain ko Sabi nga ng mga kapatid ko, ito talaga kahit kain ng kain at dami-dami talaga ng kain niya, hindi man laang tumaba. Kaya sabi ko sa mga panahong ito, kung nakikita ako ng nanay ko, ay naku, tuwang-tuwa yun at ako'y tumaba ng ganere. Ayun, ay sa wakas natapos din ang aking paghihiwa. Nilagyan ko na rin dyan ng lemon at kaunting asin laang naman para kahit papaano may lasa-lasa. Masarap din nga sana yan kung may olive oil o kaya ay mayonnaise. Kaya lang wala nga akong nabiling gayon. At medyo mahal doon sa aking binilhan. Meron naman ako sa bahay. Bukas ka ako magdadala na laang. Di naghiwa-hiwa na nga laang din ako dyan ng saging at para kahit papaano may pang balance. Aba, sa tagal ko maghiwa din kung saan sana napunta ang ating kwentuhan. Ano? Kasi ako'y aabutin ng hanggang alas 5 ay hindi pa ako pwedeng mag-break time dahil may client nga ako nagpabook ng alas 5. Ang siste nito hindi na naman makahanap ng parking. Kaya inabot na ako ng alas 7 ay wala pa rin siya. Ay buti na nga lang at ako'y kumain nga nitong salad ay kung hindi, naku, terik na ang mata hindi pa nadating ang aking kliyente. At hanggang sa mga oras nga ito na ako ay nagbo-voice over na ay wala pa rin talaga siya. Dahil sinabihan ko naman siya noon pang una niyang punta dito ay hindi siya nakahanap ng parking. Kaya ang ginawa niya, inuwi ang kanyang kotse. Pagkatapos siya nagtaksi papunta dini. Abay hanggang ngayon ay hindi nadadala. Ay ganun din ang nangyari. Ikaw siya hatid mo ulit ang kotse mo at ikaw ay magtaksi pabalik dini. Yun lang talaga at mahirap ka nga makahanap ng parking dito. Kasi nga ay may mga kanya-kanyang designated area yung mga kotse dito. Hindi pwedeng basta ka park ng park ay kay mahuhuli. Ay kaya sobrang disiplinado ng mga driver dito ay wala ka talagang choice kundi sumunod sa batas, kung hindi ay magkaka-fines ka talaga. Ay sa wakas after 48 years ay natapos din ang aking paghihiwa ng aking salad. Hala, tara kain tayo. Maraming salamat hanggang sa muli. God bless us all.